Ikaw naman magbasa, Brother Jerome. Pakibasa. Biblical foundations on knowing God's plan. Ito yun yung foundation, di ba? Kanina para nilatag na lang. Sige, Brother Jerome, sorry. Number 1. God's plan is revealed step by step. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Psalm 119 verse 105. God reveals His will little by little. Number 2. God's plan aligns with His word. Do not conform to the pattern of this world. Then you will be able to test and approve what God's will is. Romans 12 verse 2. God's will never contradicts scripture. Number 3, God's plan requires trust, not just understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3:5-6. Faith often requires obedience, even when the path is unclear. End of reading. Thank you, Brother Jerome. Ayun. So, dito kasi sa second slide parang parang medyo hinimay na niya no? Hinimay na niya in detail, pinalinaw niya yung step by step plan ni God sa atin. So, anybody you would like to share on this? Sinong susunod? Brother Jerome. Kakantahin niya yung Your word is the lamp unto my Tuloy lang and the light unto my path. Para kasi Bo Sanchez niyan favorite Anyway, sige po. So, yung sa akin naman, yung nabanggit din kanina ni Kuya Butch, kumakain ngayon siya Which is basically naging... Andito na ako. Diyan ka pala. Tapos na ako. Talaga naman. Hindi pa naman ako ng pagkain. Kasi naging na rin yun naging gospel natin yun sa Sunday, 2 Sundays ago na yata yun. Oh. Yung sinugo silang 72. Na wag kayong nakakamangha makapagpalayas kayo ng makapagpagaling, pero ayun talaga yung parang sinasabi ni Lord, yung goal natin dapat andun yung pangalan natin. Yun yung pangalan natin sa nakasulat doon sa Book of Life. Oo, so doon sa langit. So regardless naman yan kung sa ngayon lector ako, kinabukasan maging iba, but ang goal is maging image and likeness ka ni Lord. Regardless of yung puntahan mo or saan ka mapadpad, anong mahawakan mo dyan, na mag-manifest si Lord. That's the prayer na grace. Kanina nga kasi nga medyo 3:30 pinauwi kami sa office. Tapos hindi pa pa pero nung lumabas ako ng office, talagang basa na yung sapatos. Nilakad ko medyo yung dyan sa De La Rosa, yung yung sky na dyan, yung parang bridge, doon ako pumunta para hanggang MRT na. So actually 4 p.m. umabot na ako sa Bonnie. So parang alas 30 minutes din. So yun na so yung kasi I have time to nakauwi ako ng
So kasi 6 p.m. may mas din dito sa amin Pero tiningnan ko muna kung kung kakayanin ba. Sabi parang kaya naman, wala namang baha dito. Normally kasi bumabaha dyan sa labas pero nakakalabas naman. Pero yung jeep na nasakyan ko, iba yung dinaanan niya kasi hindi na siya dadaan ng simbahan. So I have to go down and walk. Doon nga sa paglakad ko along the the path, mayroong kasi naglalakad na talaga ako na gusto kong kasi medyo may baha-baha sa ibang lugar. Pero I pass by naghihingi nga ng ng abuloy ba, pang pampakain. Dumiretso lang ako. Dumiretso kasi nga yun yung focus ko is makadating ka agad sa sa church. Pero while walking, nagsorry ako kay Lord. Lord, sabi ko, sorry Lord. Kayo yun Sabi, kayo yun Lord. Sorry, sorry, sorry. Tapos, ayun na. So, bumaha na dyan sa may bahain naman talaga dito sa simbahan namin, may silo. Pero doon sa may dulo ng gate, nakaraan, hindi naman inabot. So, nakakalakad pa ako papunta doon sa sakayan. Tapos, nung doon na sa sakayan ng ng jeep, andun yung ale. Dun sa naggaganyan ulit siya pa rin. Kumbaga, ibang lugar na yun Ibang lugar. Tapos, ibang kali yung na-meet, kung saan ko siya na-meet before the mass. So, ayun, since andun naman ako, hindi naman ako naglalakad, talagang I was able to uh, pick up pag pera sa pera. Nakakuha naman ako and then later on lumapit na rin ako sa kanya doon at nagbigay. Tapos doon nakasakay siya ng ng jeep. So may ganong mga instances si Lord na ititest ka niya bago ka pumunta ng simbahan at so yung mga tinuturo talaga sa sa misa natin sa atin, ayan yung Amaya, Good Samaritan ba? So, yung pag-iwas ko, ayon, pare ako noon, o Levite. Kasi, dinampasan ko siya. Pero, nung ayan, binigyan ko siya, ayan. Tapos, nagpasalamat naman siya. So, yung mga gano'n na mga instance din na rin, na meron nga iba dyan, kuya na, tawag, parang nakakaano mo na siya ba? Kilala ka na. Minsan nga, doon nga sa isang mercury drug dyan sa may silo din. O yun, nakita ko siya doon sa unahan. Yung si kuya, may nagpipila para bumili ng gamot niya. Tapos, sinabihan ko na yung kasi yung kahera na ako na doon sa sa gamot. Sabi ko, isama nyo na dito sa bibilhin ko. Ay, yun. Tuwang-tuwa naman yung si kuya. Kaya, salamat, sabi niya. So, yung mga ganong klaseng instances na kasi minsan parang bibigay ka lang, parang hindi mo titingnan, hindi mo kakausapin. Yan parang wala kang pakialam, di ba? Kung nagbigay ka man ng pera, parang kung nagbigay ka ng pera, hindi mo kinausap or para pang purpose? Wala lang, parang sarili mo lang siguro o pride. But of course,
pag nakausap mo yan, si ano yun eh. Si Jesus yan eh. So, may mga instance naman, ganun nga, mostly pag nagmamadali ka na nalalampasan mo para kang pare o Levite, but babalik din yan, titest ka ulit ni Lord. Ayan, kasi nga, humingi na ako ng sorry. O sige nga, o ito nga, kung magagawa mo ulit, yun, so dapat, huwag ka na mag-isip or atubali, at tawag nito. Meron naman tayong pambigay kahit papaano. So although of course, on the other hand, meron din times na parang ako nga yung namamalimos because of di ba, the financial challenges brought by sickness or whatever. But ito, yung trust, na ano ko naman yan, na yan naman ang binigay ng divine mercy sa atin na Jesus. I trust in you. So sabi ko ng Lord, kayo na bahala Lord, it's beyond my capacity na eh. Kasi di ko na alam kung kanino. And may ibubulong naman si Lord kung kanino maghingi. O pag anahin mo si senator o si congressman, ayan, may magbibigay. May magbibigay na from our community, from other community na hindi mo kilala. Ganon si Lord. Yung mga it's beyond your capacity, siya yung may alam. Basta yan nga, full trust. You trust the Lord that He will provide. And definitely, hindi guaranteed yun. Guaranteed na may may sobra pa siyang binibigay sa'yo. So, and since you were able to na witness mo na yung niya eh, yung generosity niya, love. So dapat you have to be continue to obey your trust to him regardless of the ano pa yung obstacles diyan. Kayang-kaya naman ni Lord, just full trust on yun nga, with all your heart and lean not on your own understanding. So talagang napatunayan ko naman yan, yung mga nila. So dapat very important lang naman na ito nga, puro mga scripture to. So papasalamat ako dahil meron tayong LBS, Liturgical Bible Study, na namimiss na po namin si Kuya Sani. Sana. So, yun lang na po gusto ko Sumama yung iba pa. So, yun lang naman po ang gusto kong i-share. Maraming salamat po. Thank you. May God be praised, love, adore. Thank you, Brother Jerome.